At yun ang trabaho ng locust. O, tingnan natin ha, anong sumunod. Gulong-gulo ka na, hindi mo na alam ang mga nangyayari. Sabi ko na, just come down under the tree. Sino yun? Si Kristo. That's God's some leaves on it, na marami ang dahon. Set down there. Let the winds from the heaven go to blowing. Hayaan mo ng hangin na nanggagaling sa kalangitan ay dumampi sa iyong katawan. Yun yung presko, di ba? Coolness. Napaka-presko sa pakiramdam. Na kahit nagulong-gulo ko na, ang isang tao, naalala ko nung ako'y bata pa, pag pagod na pagod ako sa paglalaro, dahil sa pagluluksong baka, meron kaming puno doon na pinagsasinungan magkakaibigan. Kapag doon kami naupo at nakakatulog kami, kapatid, yung pagod na naramdaman ko sa paglalaro, buong araw ng paglalaro ko, pag namahinga ako doon sa ilalim ng puno na yun, ng lilim, nahiibsan. Why? Kasi ibinibigay yung coolness. At ang nagbibigay sa iyo ng coolness, it is the Holy Spirit of God. Amen. Na magbibigay sa iyo ng preskong pakiramdam. Magbibigay sa iyo ng maalwan na pakiramdam. Kung saan ang lahat ng problema, malilimutan mo. Ang lahat ng problema, maiwawaksin mo. Why? Nagkaroon at dumampi sa iyo ang hangin na nagmumula sa Espiritu Santo. Amen. See that? Let the winds from heaven go to blowing like a rushing mighty wind through the leaves, and you begin to cool off a little bit. Meron yung ginawa nitong locust. Listen, sana'y maupo ka doon. Kung ito ang puno na ito, walang iba kundi si Kristo. Amen. Kung wala, kung hitik ang dahon, masarap na mahinga. Tama? Amen. Pero dahil ang ginawa ng locust, unti-unting sinisira ang dahon nito. Kinakain. Bakit? Sinisira niya yung pagkakaroon natin ng divine fellowship. Amen. Kaya lumalabas na parang wala ka nang kilalang mananampalataya. Na parang ang feeling mo ang mananampalataya nandito lang. FYI mga kapatid, hindi lang kayo mananampalataya. May mga believers din sa Mindoro, may believers din sa Bicol, may believers sa Capiz, may believers din sa Marinduque, may believers sa Fort, may believers sa Tarlac, sa Dao, sa Pampanga, at kung saan-saan pang lugar. Pero ang ginawa ng locust, tinanggal yung coolness. Ano ba yung coolness na yun? Yun yung Holy Spirit, tinanggal niya sa'yo. Kaya yung divine fellowship, wala na. Kaya kapag kausapan, punta tayo doon, may fellowship. Wala akong time, wala akong pera. Why? Kinain ng locust na dapat ang kapahingaan mo, si Kristo lamang. Amen. Ano bang sabi ni Kristo? Come unto me, all ye that heavy laden and labored, and I will give you rest. Amen. Pero tinanggal ng mga tao, tinanggal na itong mga locust nito. Inubos ang dahon. Amen. Yan ang trabaho nitong locust. Tinanggal ang divine fellowship. Now, pangatlong klase ng ulo. Sabi niya rin Joel, ang iniwan ng palmer worm ay kinain ng locust. Pangalawa yun. At ang kinain ng locust, at iniwan ng locust ay kinain ng pangatlo. Ano yun? Cankerworm. Now, ano ba itong cankerworm ito? What does a cankerworm do? Ano ba ang ginagawa ng cankerworm sa isang puno ng kahoy? It goes into the bark. Let's say ito ang punong kahoy, mga kapatid. Okay? Amen. Una niyang tinanggal, bunga. Amen. Ano ang kumain ng bunga? Palmer worm. You can understand me? Amen. Nung maubos ang bunga, namatay ang palmer worm, nag-transform ito into a locust. Tama? Amen. Nung magpakabusog ang locust, na-destroy niya ang dahon, nawala ang divine fellowship, ano ang sumunod? Namatay ang locust. Ano ang sumunod na transformation niya? Cankerworm. At ano ang sumunod na kinain? Naubos ang dahon, ang naiwan ng locust ay kakainin ng cankerworm. At ano ang kinain ng cankerworm? The bark. Ano yung bark? Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina nung sa trabaho ko, sa isang sanga, sa isang pinakapuno ng puno, yung balat. Binabalatan ito, okay? Tinanggalan ng balat,
yung balat na yun, yung bark, yun yung pinakain ng cankerworm. Dahilan para yung sustansya na may higop ng puno, hindi pumunta doon sa bunga at hindi siya mamunga. In other words, mamamatay siya paunti-unti. Amen. Did you understand me? Amen. Kaya nung nakita ko yung puno, sabi ko, bakit parang binalatan yung bark? Binalutan ng tela. Nilagyan ng lason. Why? Papatayin pala yung puno. Para lahat ng sustansya na sinisabsit ng ugat, hindi umakyat doon sa puno, mapunta doon sa tinapalan ng damo. At may lason, doon mapunta, dahilan para hindi umakyat yung sustansya na ipinoproduce ng lupa. Yung tubig na iniigom na hindi pupunta doon sa pinakapuno, para yung mga tao hindi na magbungat ka. Para yung prutas na hindi na siya magbubunga. Why? Yung cankerworm, kinain unti-unti yung bark, yung balat. Now, para maintindihan nyo mamaya, may mga puno kayo dyan, o anumang klase ng puno, balatan yung pinakasanga, may balat siya, at yun yung magkakaroon nyo ng danta. Amen. Nagkakaintindihan ba tayo? Amen. Yun yung bark ng isang punong kahoy. At yun ang kinakain ng cankerworm. Now, tingnan nyo ha, what does a cankerworm do? It goes into the bark. Una, cankerworm, bunga. Destroyer na eh. Papatayin niya talaga ang puno. Kasi bakit? Ayaw niya na itong punong ito magbigay ng sustansya doon sa mga makikinabang sa kanya. Nagkakaintindihan ba tayo? Amen. Kaya papatayin niya talaga yan. Anong ginawa ng palmerworm? Bunga, inubos. Nung naiwan ng palmerworm, mga dahon, lumabas ang locust. Lahat ng naiwan ng palmerworm, kinain, ano yung dahon? Nung naubos ng locust ang mga dahon, sumunod na lumitaw, cankerworm. Amen. At ang ginawa ng cankerworm, para yung sustansya na hinihigop ng ugat, hindi na pumunta sa kanya para sumibol ulit ang mga dahon, para mamunga ulit ito ng hitik. Ang gagawin ng cankerworm, uubusin ang sustansya na sinisipsip ng puno. It goes into the bark. That's the lifeline. Doon nagmumula ang buhay ng isang puno. Amen. That's the lifeline there. Yes, sir. Sabi ko naman. It goes into the bark and it destroys the covering of a tree. Uubusin niya yan. Parang tao, kapag ikaw, gusto mo, binabalatan ka ba ng buhay? Ayaw mo, mamamatay ka dyan pag binabalatan ka ng buhay. Amen. So yan ang trabaho ng cankerworm. So, pasilin natin kung ano sinasabi rito. So this little cankerworm, after he got amongst the congregation, pagkatapos na siya makasalingit doon sa mga mananampalataya, got them all dignified. Then he took all the fellowship away from them. Ano yung locust? After naalisin ng locust, yung mga pagkakatipon ng mga banal, iwaglit yung mga congregation na yan, then he took all the fellowship away from them in the form of the locust, and now he comes around, ito na naman siya, dumarating sa ibang anyo, and makes dogmas out of it. Gagawa ng sariling religion labas sa punong ito. Amen. Nakakahabol ka ba tayo mga kapatid? Amen. Naintindihan niyo ba siya sabi ko? Amen. Sikapin ninyo na maintindihan ito sapagkat dapat tayo hahantong doon sa pagkakaunawa kapag iniintindi natin ang nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Amen. Okay. And now he comes around and takes their very religion and makes dogmas out of it. Ano ang nililitaw nitong cankerworm? Okay. Nagpalabas sila ng sariling relihiyon. Yan. Yan ang trabaho ng cankerworm. Naglabas sila ng sariling religion. Inilabas ang mga tao doon sa orihinal na ginawa ng Diyos. Inubos ang bunga. Ano ang bunga na yun? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, patience, meekness, faith, brotherly love. Okay? Ano inubos yun ng palmerworm? Ang sumunod inubos ng locust, yung divine fellowship. Sinira.
dinestroy nitong mga insekto na nakita ni Joel sa pangitain. At pangatlo, nung lumitaw ang cankerworm, ano ang nilitaw ng cankerworm? Gumawa, ito na, nakabuelo na yung cankerworm. Nakabuelo na itong tao nito. Gumawa siya ng sarili niyang religion. Amen. Na instead, dapat na ang religion natin is by the blood of Jesus Christ, gumawa itong cankerworm ng sarili niyang religion na dapat tayo, ang source of life natin is God. Pero nung gumawa sila ng sariling relihiyon, kapatid, naglitawan ang kanya-kanyang mga dogmas, naglitawan ang kanya-kanyang mga doktrina. Amen. Naintindihan natin? And what is religion? Religion, ang ibig sabihin ng religion is covering. Tatakpan ka niyan. Amen. Kaya nung lumitaw ang religion, lumitaw ngayon ang mga doktrina, tinanggal ang doktrina ng mga Diyos. Nung lumitaw itong religion na ito, itong mother harlot na ito, who is that? The Catholic. I'm sorry for the term, pero ito ang mother harlot, the Catholic. Ang ina ng mga patutok. Bakit dyan nagmula ang lahat ng mga iglesia? Amen. Ano ang ginawa? Naglitaw ng sarili niyang dogmas. Naglitaw ng sarili niyang doctrine. Kaya lumitaw ang doktrina, no, na merong purgatorio. Na wala kang mababasa sa Bible na purgatory. Pero may mababasa ka sa Bible na cleansing, paglilinis. Amen. So, lumikha itong cankerworm na ito, lumikha, nakabuelo ito dahil wala nang bungay. Ang punong kahoy, pag wala ng bunga, wala nang kwenta. Tama? Nung si Kristo nung dumaan doon, kakain sana ng bunga, wala siyang mabunga naman, sinumpa niya. Simula ngayon, sa araw nito, kahit ilang, di ka na magbubunga. Bakit? Wala ka ng pakinabang. Kaya nung inunti-unti nitong mga apat na insekto na ito, naglitawan ng palmer worm, inubos ang mga bunga, lumitaw itong locust, inubos ang dahon, and there he goes again, sabi ni Branham. Eto na naman siya. Meron sa hindi nagsawa. Ano ang next step na i-destroy nitong cankerworm? Dinestroy nga yung lifeline. Yung pinaka-source ng buhay ng puno, dinestroy. Para lahat ng sustansya, hindi na pumunta doon sa puno. Hindi na ito magbunga. Hindi na mamukadkad ang mga dahon. Why? Nakabuelo ang cankerworm. At nung makabuelo ang cankerworm, lumitaw at nagpalabas sila ng sarili nilang religion. Amen. Kaya may mga sariling doctrine na si Kristo hindi Diyos. May sariling doctrine na si Kristo tao naman. May sariling doctrine na ang Diyos tatlong persona. May sariling doctrine na itong si Mary Diyos. Kaya sabi ni Joel, saysayin ninyo. Nung nakita ko ito, sabi ng Panginoon, sabi iutos mo sa mga matatanda, nasaysayin nila sa mga anak nila. At sa mga magiging anak nila, saysayin sa kanilang magiging anak. Sa mga apo ng mga apo na hanggang sa salit-saling lahi. Bakit? It is for us to warn us. Naintindihan mo natin? Amen. Para sa atin, para babalahan tayo na yan ang mangyayari sa huling kapanahunan. Amen. Did you get it? Amen. Na ito ang mangyayari sa huling kapanahunan. Amen. And nakapwede itong country na lang. Tignan natin. And now here comes around, takes their very religion and makes dogmas out of it. Nung wala ng source of life, gumawa sila ng sariling religion. Okay? Forms himself a religion. Nag-create sila ng panibagong religion and get a bunch of men together and out of a creed down there. He takes the very religion, strip it off of God's tree. What? Kinaliskisan. Yung balag, ginalatan. Yung puno na yun. Amen. Okay? Very bark that bears the sap that comes up in it, takes it away. Cankerworm. Now, tignan nyo, paragraph 239. Now, this little cankerworm, content case na, malapit na matapos.
Now, this little cankerworm began to bore himself into the bark. What did he do? He began to take it religion. Nagsimula siyang gumawa ng sarili niyang relihiyon. It's covering its doctrine away from it. Na dapat sana ang sasampalatayanan mo, ito lamang si Kristo, pero nung makabuelo itong cankerworm, kapatid, magnagsilitawan ang mga pananampalataya na labas doon sa punong ito. Amen. Lumitaw ang pananampalataya na hindi yan Diyos. Amen. Naintindihan natin? Na yung sinasampalatayanan mo, tao lang, sabi ng religion. Na yung sinasampalatayanan mo, hindi lang siya ang makapangyarihang Diyos. May ano pa na mas makapangyarihan sa Kanya. Did you understand me now? Naintindihan niyo ba ako mga kapatid? Amen. Na yung sinasampalatayanan niyo na kuyang namatay. Mahinang Diyos, maliit na Diyos lamang yan. Naggawa sila ng sarili nilang religion. Away, inalibas nila tayo sa pananampalataya na dapat yan lang ang sampalatayanan mo. Amen. Na dapat yan lang ang pagtiwalaan mo. Na dapat ito lang ang kilalanin ng Diyos at wala ng iba. Amen. Pero dahil hinayaan mo na itong mga insekto na ito, kainin ang buo, yung mga buhay. May mga taong nalikaw dahil dyan. Religion is a doctrine. A covering that's covering anything. No? Panakip. Nung si Eva at Adan nagkasala, nung nilikha sila, hubad naman eh. Pero hindi sila nagkakahiya, tama ba? Kung babasahin yung Bible, nilikha si Eva at Adan, hubad. Pero bagamat sila yung hubad, hindi nila alam eh. Wala sa inosente sila eh. Hindi sila nagkakahiyaan. Pero paano nila napagtanto nung malaman na buksan ang kanilang mga unawa na sila kapahubad, na pumasok ang kahihiyan. Kaya anong ginawa ni Adan at Eva? Gumawa ng tahi ng panakip. Amen. Mula sa puno ng dahon ng igos. Amen. Fig tree. Ano yun? To cover up their boldness. Para takpan yung kanilang kahihiyan, kahubaran. Pero hindi yun ang gusto ng Diyos. Nagkakaintindihan ba tayo mga kapatid? Amen. Hindi yun ang paraan ng Diyos para kay Eva at kay Adan. Hindi dahon ng igos. Kundi ang Diyos bumaba sa kanyang luklukan, pumatay ng inosenteng hayop. Sabi ko ng inosenteng tupa, pinatay, batang tupa, walang kapansanan, walang kapintasan, pinatay mismo ng Diyos. At yung balat na yon, binalatan ng Diyos mismo yung tupa na kanyang nilikha. Gaanong kasakit para sa isang Diyos? Amen. Na ikaw mismo nilikha mo, papatayin mo, alang-alang sa mga mahal mo. Amen. Na tao. That is God. That's God's love. Amen. At nung binalatan ng Diyos yung tupa na yun na mahal niya, siya ang nag-create. Tumatagak-tak pa daw ang dugo, sabi ni Brother Branham. Ikinover, sabi niya, Adan, Eva, hindi yan, alisin niyo. Hindi fig tree, ayoko ng fig tree. Anong nilagay ng Diyos? Balat ng isang kornero. Amen. Okay? Tumutulo pa ang dugo, sariwang-sariwa yung dugo. Tumutulo kasi bakit? It is for the covering of the sin. Amen. Kaya nung dumating yung right time na tutubusin tayo ng Diyos, kapatid, ibinigay niya gaano kasakit sa Diyos na ibibigay niya ang kanyang bugtong na anak. At siya mismo ang magkakaloob na patayin yung kanyang bugtong na anak. Para saan? Para sa kaligtasan mo, at kaligtasan natin lahat. Amen. Na kinakailangan may dugo na magtubuhis ng buhay para doon sa nagkasala sa Kanya. See? Amen. And that is religion. To cover anything, that's the reason our religion is like that. Na hindi masama ang religion. Na kung ang religion mo ay nagmumula doon sa dugo. Amen. Pero kung ang religion mo dogmas out of men, masama yan. Kaya di ba sabi ni Santiago, naalala niyo? Ang puro at walang kapintasan na relihiyon ay ito. Tama ba? Naalala ba yan? May purong religion, may pure. Amen. And kung may pure, natural, may peke. Amen. Kaya kung hindi masama ang relihiyon mo, kung ang relihiyon mo ay nagmumula doon sa blood,
blood ninyo ni Kristo. Amen. The life is in the blood that covers the world. Okay? The blood is religion. The life in the blood is what brings the result. Pero nang ginawa ng conquer world, gumawa ng sarili ng religion, dahilan para tayo ng mga panahon ngayon, hindi pa natin kilala si Kristo. Amen. Nagkakatindihan na tayo? Hindi mo kilala si Kristo nung time mo. Nabuhay tayo sa pananampalataya ng Diyos tatlo. Nabuhay tayo sa pananampalataya na kailangan mo sumamba sa rebulto. Nabuhay tayo sa pananampalataya na kailangan maniwala ka sa mga kasabihan ng tao. Nabuhay tayo sa pananampalataya na kailangan ikaw ay dadaan sa purgatorio para ka mapunta sa langit. But that is not right in the sight of God. Bakit? It is the conquer worm na gumawa niyan para ilihis ang bawat tao. Amen. Okay? Yan ang ginagawa ng conquer worm. Now, lastly, siyempre kung ano ang naiwan ng conquer worm, kakainin naman ng caterpillar. Una, palmer worm. Sumunod locust. Sumunod canker worm. At lahat ng naiwan itong canker worm, ang kakain naman na huling-huli itong ating pag-usapan, caterpillar. Amen. Now, what is a caterpillar? Ano ba itong caterpillar nito? He is a sucker. Sucker, ibig sabihin sumisip-sip. Kaya yung bata pag nagtatamsak, may bagay siya na sinisip-sip doon, kahit wala. Ang butterfly daw, ang caterpillar daw ganyan. He is a sucker. Ano ang kanyang sinisip-sip? Kasi yun yung caterpillar he is a sucker. Ano daw yung sinisip-sip niya? He sucks the life, the spirit, the life of God. Sisip-sipin niya doon sa puno. Para lahat ng sustansya na mapupunta sa iyo dapat, wala ka na makukuhang sustansya ng punong kahoy. Kasi bakit yan ang ginagawa ng caterpillar? He sucks the life, the spirit, the life of God. That's what he does. Gets right down, hold the pulp. Hawakan niya lahat ng mga yan. And goes to sucking, sisipsipin niya. Para matuyo ang puno. Amen. Who we going to call him? Sino ba itong mga dapat na tatawagin natin ganyan? Sabi ni Branham, denomination church. Sila yan. Sila yung mga caterpillar na nakita ni Joel na they are the sucks. They sucks life. They are the sucker of life. Sinisip-sip nila, inaalis nila ang buhay na nasa sayo. Sisip-sipin nila ang lahat ng sustansya na nakakuha mo kay Kristo. Sino ang gumagawa niyan? Sabi naman, that was the denominational churches. Amen. I'm sorry ha. Ito Mother Harlot na Catholic. At ang mga denominational churches na nagmula sa kanya, that's the Baptist, the Jehovah Witnesses, Dating Daan, Iglesia ni Cristo, and whatsoever churches is. Ano ang ginagawa ng caterpillar? They sucks the life of Christ in you. Na dati naglilingkod ka sa Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid natin. Nasimula na makakuha sila ng teknik, na makatikim sila ng pagkain sa ibang iglesia. Nawawala na sila ng ganang makinig sa salita ng Diyos. Why? Ang trabaho kasi nitong caterpillar, he sucks the life in it. Sisip-sipin niya ang buhay na nandun sa iyo. Para dahilan para maging tulala ka sa service. Dahilan para maging layo ang utak mo sa mga pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. That's the denomination. That's that guy name. Why? He is a destroyer. Sucks the life. Okay? Ano bang ginagawa ng denomination na yun? Diba? Tinuturo nila yan. Let's say for example, other churches. I'm sorry, man. Hindi ko gusto na hindi tayo namimitas ng religion. Amen. Hindi tayo nagmamalit ng religion. I have nothing against religion. Whatsoever the denomination of the church is, I have something, I didn't have something against them. Pero, sabi ni Prophet Branham, don't hate the man, but hate the spirit within the man.
Huwag kang magagalit sa tao, pero kamuhian mo yung espiritu na naliligtas ng tao. Amen. No, hindi para pinag-uusapan natin, pero ito ang nagtuturo ng mensahe. That's the caterpillar na nakita doon ni Joel. Kaya sabi ni Joel, paalalahanan mo ang matatanda. Natin na may mga iglesia na natuturo, once you're saved, you're forever saved. At saan sa Bible ka makakakuha ng ganyang doctrine? Sino yan? The denominational churches. Na kapag nagbigay ka lang, ligtas ka na. Saan kang church makakakita at saan word of God ka makakabasa? Na kapag nagbigay ka, ligtas ka. It is your duty na magbigay sa Diyos, pero that doesn't mean na nagbigay ka, ligtas ka. Kahit sabihin mo lang, kahit matulog ka sa church, Amen. kung hindi ka ililigtas ng Diyos, hindi ka niya ililigtas. Amen. Amen. Okay? Pero ang ginagawa nito mga namin, they sucks the life na nandoon sa iyo at sa akin. Aalisin nila yan. At sino ba yung buhay niyan? Sino ang buhay natin? Si Kristo. Amen. Aalisin nila sa iyo si Kristo at pipilit nila sa iyo doktrina, yung kanilang mga credo at mga dogma. What is creed? Mga dynamic, mga organization, mga taong mga turo. Dogma, mga doktrina. Natindihan natin mga kapatid? Amen. That's the caterpillar. At mapapansin nyo kung mapipicture out nyo yung puno na yun. Na walang ibang pinapatungkulan. Diba? Sabi ng Prophet Branham, 319 paragraph, God planted history. Bakit yan plinad? To bear spiritual fruit. Fruits of the Spirit. Is that right? But what did man? Ano bang ginawa ng tao dyan? Now, ngayon, naiintindihan natin na yung palmer worm, yung locust, yung canker worm at yung caterpillar, it is spiritual. Tumutukoy ito sa tao. Amen. Nakakaintindihan tayo? Ano to ang ginawa ng tao? Sabi ni Branham, man always tried to make it an artificial form. Ito yung puno na walang iba kundi si Kristo. Ang ginawa doon ng tao, lumikha ng panibagong Kristo. Ano yun? Panibagong kahoy. Amen. Tama yung Katoliko? Amen. Gumawa sila ng panibagong Kristo na kung saan, imbes na dito ang tingin, gumawa ng kahalintulad ito at doon sasamba at magsasign of the cross at mananalangin. Yan ang ginawa ng tao. There's such life. He is the palmer worm. He is the locust. He is the canker worm. And he is also the caterpillar. Amen. What did man? Anong ginawa ng tao? Man always try to make it an artificial form. Gagawa. Hulmang-hulma. Kamukhang-kamukha ito ng Panginoon. Kamukhang-kamukha ito ni Mary. Kamukhang-kamukha ito ni Pedro. They always try to make an artificial form, but it is not so. Nakakaintindihan tayo? Amen. He did back then, he does now. Man always tried to take the spiritual church and make it an artificial form. Now, dumadako dun sa una si Kristo. Now, ngayon church naman. Nung una ang ginawa niya, si Kristo gumawa ng artificial form. Gumawa ng Diyos-Diyosan. Kamukha ika ito ni Kristo. Kamukha ika ito ni Mary. Kamukha ika ito ni Pedro. Yun yung ginawa nila. Doon sa unang puno. Now, ngayon, sabi ni Branham, yung puno, yung church, capital letter C. And that is us. Tama? That we are the church. Amen. We are the bride. We are the capital letter C. Church. Amen. Ang ginawa nitong mga tao ito, nitong palmer worm, nitong locust, nitong canker worm, nitong caterpillar, gumawa ng artificial form na kagaya ng church na ito. Amen. Did you get it? Amen. Kaya marami ang iglesyang gumagaya at bumabasa ng message pero hindi nila tanggap si Brother Branham. Amen. Marami ang nagtatayo ng mensahe, marami ang nagtatayo ng church pero hindi nila naiintindihan kung ano ang church sa kanilang kinabibilangan. Amen. Kaya sabi nila, ito kayo sa amin.
Tama kami, ililigtas ka namin kayo. Once you're saved, you're forever saved. Artificial church! Yan ang ginawa ng tao. The Bible said in the last days, tignan natin ha, 1 Timothy chapter 3. Buksan ninyo mga kapatid, malapit na lang magtapos. Unang Timoteo